Ayan ka po, sinamahan po natin si nanay dito sa DSWD, City Social Welfare Development Office. At tinantay lang po natin na lumabas, matapos yung isang kliyente dyan para tayo naman ang papasok. At may report na po natin yung abandonment ng magulang ng triplets. Kasama natin si nanay. Yun nga, nagkukwento na naman siya na kinagat na naman si Deron, yung baby na dinala natin sa bahay. Ihiwalayin nyo na lang ng kay syempre kawawa yung dalawa kung laging kinakagat. Naging habit niya na yun. Wala siyang kinakatakutan kahit sinasaway niya. Pinapalo namin yung Pinapalo niyo. Tumatahimik yun. Oo. Dapat may katakutan para hindi niya naulitin yung pangangagat. Sabi niya ni tatay, kapag habang maliit pa, dapat meron silang Oo, hindi pwedeng gano'n. Disiplinahin dapat. Ang sakit nun. Di ba? Yung ngipin nila matatalim. Si Deron, ang talim ng ngipin matutulis. Kasi tinututbrushan ko sa bahay. Anong dinala mo, nanay? Income ID ko. Ito. Ay, ang birth certificate nila. Sige, antayin lang natin. So yan ka po, kakatapos lang po ng ating pagkipag-usap sa social worker dito po sa CSWD. At punta po tayo sa may baybay para explain po kung anong napag-usapan. Binigyan din si nanay ng bigas. Yung bigay ng Oo. napakalaking tulong na sa Para sa mga bata. mga bata sa kanila. Okay. Nanay, nabawasan ng konti ang stress mo. Ha? Nabawasan ang stress mo. Nagkaroon tayo ng mga, ano ba yun? Matagal siya. Na-unlock ng mga iniisip. Mabawasan ang stress. Thank you, Lord. So, ganito po ang nangyari sa ating paglapit po sa DSWD kanina. Yan, aaksyonan po ng DSWD ang sitwasyon, yung paghahanap kay Ate Kim at saka yung pag-uubliga kay Kuya Dave na magsustento. By Monday, natanong ko rin kasi kaponi kung meron bang sustento talaga yung triplets. Kasi matagal na rin po natin gustong malaman yan. Kasi may mga nagko-comment din na meron daw sustento dapat. So, tinanong ko doon sa officer ng CSWD. Ang sabi sa atin, gagawan daw nila ng paraan na masustentuhan. Kaya by Monday, pinapabalik po si nanay para po mag-submit siya ng barangay indigency, tapos valid ID, para gagawa ng paraan yung CSWDO na matulungan yung mga bata. So, pag naka-apply na siya, naka-submit na siya ng mga kailangang requirements, yung indigency at saka ID, siguro doon na mag-start. Pero kanina, nabigyan na rin siya ng bigas, nanay. Maraming salamat. Malaking bagay po yan, makakatulong sa pagkain nila. About kay Kuya Dave, ang asawa ni Ate Kim, gagawa ng paraan po yung yung social worker na mahanap at makuha yung address niya para pag once na kuha na nila yung contact at saka yung address, ang mangyayari po, hahanapin nila yung kung saan nagtatrabaho si Kuya Dave. Tapos i-inform yung kanyang tinatrabahuan na meron siyang ginawang abandonment sa mga anak niya. Kasi pag hindi daw magtuloy yung pagsustento, magbigay sa mga bata, pwede siyang matanggal sa trabaho. Yan, diba? Maganda ito na inilapit natin para maobliga sila. At saka si Ate Kim, yung anak mo, hahanapin dito sa Borongan kung nasaan siya. Oo. Para bumalik siya or kung ano man.
para malaman kung bakit bigla niyang iniwan yung mga bata. So yun po yung ating mga napag-usapan doon sa loob kasama ang officer ng CSWDO. At yung sinasabi ni Kuya Dave na hindi niya anak yung triplets, nakasulat ho sa live birth, nakapirma po siya doon. Yun yung pinagbabasihan ng siguro kung legal lang, di ba? Kung legal yung pag-uusapan, na nakapirma siya doon ng mga anak niya doon sa live birth ng mga bata. Kaya hindi mo ipagkakaila, Kuya Dave, na hindi mo susuportahan dahil nakalagay doon yung pangalan mo, nakapirma ka. Tsaka isipin mo, tingnan mo naman mga bata, hindi mo naman may pagkakaila na hindi mo yan mga anak kasi mga kamukha niya. Di ba, nanay? Mga bata, lalo na yung triplets, kamukha niya talaga. Talagang kailangan mo gawin yan kasi kung hindi, mawawalan ka ng trabaho pag hindi ka makipag-cooperate sa amin or magsustento sa mga bata. Pupunta ka sa Monday, babalik ka, ha? Siguro si Ate Ruby na lang ang sasama, pipick upin ka na lang ng Ate Ruby kasi baka nasa mission ako. Tapos, next week, dahil Friday na ngayon, pupuntahan ka ng social worker sa bahay nyo. Kaya sana itong video natin, kung mapanood man ni Kim at saka ni Kuya Dave, ibigay nyo na lang yung yung tamang pagmamahal sa mga anak nyo kasi kayo lang din yung mananagot dyan. Hindi nyo pwedeng takasan yan dahil hanapin kayo ng batas at obligahin talaga kayo. Maraming ang nagko-comment na ipa-adapt mo na lang kung hindi talaga. Kung siyempre naawa din sa mga bata, hindi nyo maibigay yung mga pangangailangan. Diba? Hindi nila ma-enjoy yung pagiging bata. Wala silang maayos na pagkain, walang gatas, walang diaper, walang vitamins. So bakit ba natin kukupin, aangkinin, tapos hindi naman natin may palaki or may bigay yung mga needs nila. Kaya sa totoo lang yun yung mga comment. Kung talagang hindi na nila babalikan yan, ipa-adapt nyo na lang. Masakit man isipin na mawawala sa atin, pero yun yung wag natin ipagkait yung para sa mga bata na maging masaya sila, makapag-aral ng maayos. Hindi mo naman gugustuhin na nasa iyo na hindi makakakain. O sama-sama sila. Sa poder mo, hindi nyo mabigay yung mga needs nila. Walang pakialam ang magulang, ang nanay, ang tatay. Matanda ka na rin naman. May mga pinag-aaral kang anak din. Kaya yun yung magandang proseso para talagang hindi kayo mahirapan, hindi ma-neglect yung bata. Kasi pag nasa atin lang, ultimo isusubo, hirap na hirap, di ba? Sobrang pasasalamat din natin sa mga social worker kasi talagang sila, gusto nila masolusyonan yung problema. Kaya lahat kinuha yung information ng nanay, ng mga bata, tsaka ng tatay. Kaya abangan na lang po natin kung anong magiging update sa susunod pag nagpunta na yung mga social worker sa bahay ninyo para interview kung ano yung dapat nilang alamin. Tsaka yung pagsustinto naman ng ni Kuya Dave, sana kung nanonood ka, Kuya Dave, sustintuhan mo. Kasi hahanapin at hahanapin ka. Kahit nandiyan ka sa Manila, mabilis ka lang mahanap. Pwede kang ipatulpo, di ba, nanay? Naisip mo ba yun na ipatulpo? Naisip mo? Ha? Maano. Ayaw nga din na, kasi nga Hindi ko gusto niya yung tahimik lang hanggang maaari. Hindi pwede. Nangyari sa pamilya namin. Please lang, magsuporta ka naman sa mga So, anak mo. katagalan magiging ganyan ng Maawa ka sa pangyayari. mga lula. Hindi kaya yan ng lolo't lula na buhayin yung 5 mong anak. Sabi nga yung mga kaibigan ko, kukunti lang yung mga anak mo, tapos gaganyanin na, yan, ngayon ko, ganyan ang buhay mo.
Kakausapin ko muna yung pamangkin ko. Kung magbigay siya ng cellphone number. Kailangan lang makuha natin yung contact. At saka si Kim, pag hindi siya magpakita, i-ano siya ng pulis. Pahanap siya ng DSWD ng police. At saka yung mga kaibigan niyang nagano sa kanya, nagtatago. Masasama sila sa kaso pag hindi sila nagsabi. Ano, nanay? Okay naman sa inyo ang nangyari, naging lakad natin. Kasi minsan hindi kami nagkakaan yung kapatid. Kakaintindi. Oo. Yun ang iniiwasan ko. Ang gulo. Ayaw talaga ni nanay Oo. maaari. Kaya lang, ito no choice talaga. Para lang sa kapakanan ng mga anak nila na 5. Kailangan umaksyon tayo. Kasi ang mangyayari niyan, kung hindi natin ni-report, iisipin lang nila yan na, nandiyan naman si Sir Puni, nandiyan naman si nanay, nandiyan naman si tatay. Parang hindi sila napupersa na mag-alaga o magsustinto. Dahil alam na may tumutulong, dahil alam na nandyan kayo. Pero ngayon, dahil na-report na natin, ayan, tingnan natin ang aksyon ng DSWD sa kanila. Diba? Ayan. Kasi nga, hindi ko nga alam ang gagawin ko pag nag-aano yung mga bata. Sabay-sabay. Ang sakit sa ulo. Diba? Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Lalo na yan pag walang pagkain, ang iingay siguro. Iyak ng iyak. Nakakaya mo pa pag-aalaga. Ha? Nakakaya mo pang alagaan. Kaya nga. Kaso, pag walang gatas, pag walang lambing, yung talagang nakakaano sa akin. Hindi ko alam kung saan ako mag-aano. Maghahanap ng Oo. pagkain at saka pang Wala naman kaya makaano dyan sa akin, sa mga kapitbahay ko. Ngayon kasi nakahold daw yung AX yung pamimigay ng ayuda dahil sa eleksyon, mag-i-eleksyon. Pero gagawa ang DSWD kaya siya babalik ng Monday para lalayan or maayudahan yung mga bata siguro sa pagkain or sa mga gatas. Yun po ang sabi ng officer ng CSWD. Ay, Ginoo. Buhay ng tao. Sabihin mo makipag-usap siya sa nanay niya. Nagre-ring ma? Ngayon, sabihin mo, kakausapin ka lang na. Kakausapin ka lang ni nanay. Para kakausap sila man. or out of coverage area. Nagre-ring la. Sumagbang. Yun na. Kimberly. Dere nasagbang. Bahay man sumagbang kayak na. Sugara pakipagkita haakon. Yan na nga. Domingo. Sugara. Bisan lahi ka mo ngahi. Ikamula. Di Di na. na. Bisan di nga magpinakita kag yung tatay. Ikamula lang pag kayakan. Ayaw sumagot. Yung Kimberly. Ganyan, hindi niya sinasagot yung tawag. Mag-update na lang po tayo kapon kung ano man ang maging investigation ng social worker sa sitwasyon po ni nanay at saka sa mga apo niya.